mang pangyayari sa mundo. Pero lagi nating tatandaan, mga kaibigan, hindi natin kayang i-afford ang magpagawa ng bunkers. Diba? Kasi sa mayaman lang po yun. Yung bahay nga po natin, nahihirapan tayong iayos, diba po? Dahil binagyo tayo. Yan pa kayang mga bunkers na yan? Kaya ano ang dapat nating gawin, mga kaibigan? Mas madaling sumampalataya tayo. Yan lang yung paraan para maiwasan natin o matakasan natin ang masasamang pangyayari dito sa mundo at maging sa buhay na darating. Dito po sa aklat ng John sa chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Kaya mahal tayo ng Diyos, mga kaibigan. Nais niya lang na sumampalataya tayo sa Kanya at tayo ay makakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Diba po? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Ano pa ang sabi dito sa Marcos chapter 16 verse 16? Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi ay parurusahan. Kaya ito lamang pala ang paraan upang tayo, mga kaibigan, ay magkaroon ng kaligtasan. Sumampalataya tayo sa Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon at ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi niya nga, inibig niya ang sanlibutan. Hindi lang po yung taong matuwid, diba? Kundi maging yung mga taong makasalanan. Hindi lang mga taong mayaman, mga taong may pinag-aralan, kundi lahat ng tao sa mundo. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, tatanggapin natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Lagi nating tatandaan na ang Diyos ay matuwid sa bawat isa sa atin at ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kung bakit may mga pagyanig, hindi po yan tanda ng galit ng Diyos sa tao. Kundi yan ay tanda na nais ng Diyos na tayo ay manumbalik na sa Kanya sapagkat nalalapit na ang panahon. Dito nga po sa aklat ng Apokalipsis sa chapter 1 verse 3, mapalad ang nagbabasa, nakikinig at tumutupad ng salita ng hula na nakasulat sa aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, lagi tayong magtiwala sa Diyos, magkaroon ng pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. Sumampalataya tayo sa Panginoon at tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. At gayon din, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito lamang po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salitang nahayag sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Maitanim nawa ito sa matabang bahagi ng puso ng bawat kaibigan namin na nakinig. Ikaw ang patuloy sa kanilang mag-ingat, maging sa paglalakbay nila. Ilalayo mo sila sa disgrasya at kapahamakan. Hallelujah! Ang aming kaibigang bus driver, conductor, ingatan mo sila at pagkalooban mo sila ng masaganang biyaya at pagpapala sa araw-araw, maging ang aming mga kaibigang pasahero. Batid mo ang aming kalagayan, O Diyos, kaya ikaw ang higit na tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Glory to God. Maraming salamat pong muli sa bawat isa sa inyo sa pagtanggap niyo po ng salita ng Diyos. At sa mga oras na ito, patuloy po namin kayong inaanyayahan na suportahan po ang pangangaral ng Words of God. Meron po kaming pangangaral sa TV, sa radyo at maging sa social media. Kaya sa Facebook po, pwede nyo pong i-search ang aming Facebook page. Search nyo lamang po ang Fourth Watch Media. Sa radyo naman po, sa Live Radio